Praise God, purihin ang Diyos na buhay. Narito po tayo ngayon sa ating live streaming na kung saan ay patuloy po nating muling ipapahayag ang mga dakilang katotohanan na nagmula sa banal na kasulatan. At ito po ay para sa atin. Kaya pinagpalang lubos po tayo sa araw na ito sapagkat atin pong malalaman ang mga katotohanan sa araw na ito. Purihin ang Diyos. Pero bago ang lahat, welcome po ang lahat ng ating mga kaibigan sa ating mga kapatiran sa buong kawan ng Armor of God Christian International Ministry, sa mga kapastoran at sa lahat po ng mga kaibigan ko sa Facebook, even in Messenger. Welcome kay Ate Inday, welcome kay Bong Kunanan, welcome kay Dario Agustin, welcome kay Joe, welcome kay Merly, Sister Merly ng Saudi Arabia. Purihin ng Panginoon. Welcome sa lahat. So, sa dami ninyo, kahit di ko na marahil banggitin ang inyong mga pangalan, lahat po ng mga kaibigan ko at lahat po na maabot pa ng live streaming na ito, welcome. So, purihin ang Diyos na buhay. At sa oras na ito, bago po ang lahat ay tayo muna ay mananalangin sa ating evening word ngayong Tuesday. Praise God, everybody. Ay inaanyayahan ko sa isang maikling panalangin bago po tayo tumungo sa ating patuloy na pag-aaral. Let us bow our head and pray. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito na Ikaw ay aming kasama at hindi mo kami iniiwanan. At tunay nga po, Ama, isang kagalakan muli ang makasama ko ang aking mga kapatiran, ang lahat-lahat, Panginoon, na tunay na may uhaw at gutom sa iyong mga salita, na nais nila, Panginoon, na makaunawa pa ng salita mo upang sa gayon, Panginoon, tahakin nila, Panginoon na Diyos, Lord, ang mga ipinangako mo na nasa banal na kasulatan. At higit sa lahat, tamuhin namin ang katagumpayan habang kami narito sa lupang ibabaw at kamtan namin, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon o Diyos, Lord, na nais mong igawad sa amin. Salamat po, Aman, marami. Pinupuri ka namin. Di nadakila. Salamat muli. Ito ay sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. To God all be the glory. Ngayon po ay ang aking pong dadalhin sa inyo. Ito po ay mahalaga upang malaman po natin ang tungkol sa panalangin. At ang pamagat po ng aking dadalhin sa inyo ay why pray to God. Okay? So, napaka simple lamang po na topic, pero ito po ang siyang patuloy na magbibigay ng pagbabago sa buhay natin, sa pamilya natin, sa komunidad natin, kasama ang ating bansa, kapag naunawaan natin ang mahalagang aral na ito. So, praise God. Ayan po na patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon samantalang pinapakinggan ninyo ang inyong lingkod, Pastor Charlie Lopez Isla, Senior Pastor ng Armor of God. At patuloy na umpisahan na po natin ang ating pag-aaral. Mga kapatid, sa banal na kasulatan,
ay meron po akong mga babasahin. Importante po ito na maunawaan po natin bago po ako pumalaot sa ating patuloy na pagtalakay ng ating pag-aaralan sa gabing ito. Nais ko muna pong basahin ang teksto ng ating pong pag-aaralan. Ito po ay nasa Jeremiah 29 verse 12. Ang sabi roon, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. So, ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At hayaan po na meron pa rin po akong babasahin. At ito importante rin po na maunawaan po natin. Why pray to God? Amen. Gayun pa man, babasahin ko po itong isang teksto na nasa banal na kasulatan din, na kung saan ay doon sa John chapter 14 verse 12 and 13. Ito yung New International Version. Sabi roon, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified the Son. So makita po natin, brothers and sisters, yung pong patuloy na katotohanan na inihayag ng ating Panginoong Hesukristo, at ito'y galing mismo mula sa kanyang bibig na naitala sa banal na kasulatan, na sinasabi niya sa bawat mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, kasama ka rito. Ang sabi po rito, ang lahat, whoever believes sa kanya, ay gagawin din naman ang mga gawa na kanyang ginagawa. At higit pa rito, sabi ng Panginoon, dahil siya ay tutungo na sa Ama, at anuman ang ating hihingin sa Kanya, sa pangalan niya, ay Kanyang ibibigay. Sa gayon, ang Ama ay mapaparangalan sa pamamagitan ng Anak. So, makita po natin ang mga katotohanan tungkol sa panalangin, mga kapatid. Kaya, pag-igihan po natin sa ating patuloy na pakikinig, sapagkat ikaw at ako ay patuloy na mabibiyayaan ng Panginoon, pagpapalaing lubos ng Panginoon. Pero bago ang lahat, kailangan maunawaan po natin muna ang mga bagay na ito. At nais ko pong bigyan din ang mga salitang ating pong pag-aaralan, mga kapatid. Noong unang panahon ng aking pag-uumpisa pa lamang sa pagiging anak ng Diyos, ako po ay napapuzzle kung bakit naitala din sa banal na kasulatan na kailangan po tayong manalangin sa Diyos. Bakit pa kailangan manalangin tayo sa Diyos? At it seems to me na parang ang hirap siyang unawain, because God is Almighty. In Him, nothing is impossible. At nakikita niya ang lahat ng ating mga ginagawa. At higit sa lahat, tayo po ay mga anak niya, na anuman ang pangangailangan ng kanyang mga anak, ay katulad ng ama sa laman, pag nakita niya ang pangangailangan ng kanyang anak, ay agad niya itong ipinagkakaloob. So, dumating po sa ating mga isipan ng mga bagay na ito, na it seems very puzzle sa ating kaunawaan. Bakit kailangan pa tayo tumawag sa Diyos? Di ba't siya ay ating Ama? At ang mga katanungan ito ay dumako sa aking kaisipan dahil sa aking pagkabata
sa pananampalataya. So, dito po ay naunawaan ko yung word na prayer nung ako po ay patuloy na pinalago na ng Panginoon ng paunti-unti. At dito ay makita po natin, mga kapatid, yung sinasabing layunin ng prayer, the very purpose of prayer. At dito po ay makikita natin ang mga way, ang mga kaparaanan kung bakit kailangan tayong manalangin sa Diyos. Gayunpaman, umpisan po muna natin ang ating pag-aaral. Understanding man's dominion. So, makita po natin yung ipinagkaloob ng Diyos na kapamahalaan sa tao. At yun po ay patuloy po nating pag-aaralan. At meron po akong ibabahagi na 3 bagay. Yung isang bagay ay God gives man dominion. Yun po yung una. At ang ikalawa, man lost dominion. At ang ikatlo ay Jesus bought back man's dominion. So, dito po sa 3 bagay na ito ay maunawaan po natin ang kahalagaan po. Why we need to pray. Bakit ba kailangan nating manalangin sa Diyos? Number 1, ang Diyos ay binigyan niya ang tao ng kapamahalaan o pamamahala. Mababasa natin, brothers and sisters, doon sa John chapter 5 verse 26 hanggang 27 po ito. At ito ay magiging susi upang alisin ang mga agam-agam sa ating mga isipan at patuloy na matugunan yung pong ating mga katanungan na dumako sa ating kaisipan tungkol sa panalangin. Ang sabi po ni Jesus, the Father has given Him authority because He is the Son of Man. So makita po natin na yung purpose ng prayer ay makikita po natin dito, mga kapatid, kung bakit si Jesucristo ay binigyan ng address ng Biblia o maging ng God the Father na siya tawaging anak ng tao. Amen. So, dito po ay makita po natin, mga kapatid, yung mga katotohanan. At ito po ang isa sa nais ng Panginoon na maunawaan po natin. Uulitin ko, the Father has given Him, yung Him po roon, ang tinutukoy po rito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The Son. Sabi, the Father has given Him, the Son, authority because He is the Son of Man. Kung atin pong iisipin, ay ito po ang maaaring na dumako sa ating kaisipan. Because He is the Son of God, but it doesn't say that. It says, the Father has given Him, the Son, authority because He is the Son of Man. So, yung address po rito ay hindi po talaga the Son of God. Bagkus, nakalagay po rito is the Son of Man.
So, kung iisipin mo kapatid, amen? Dito po ay makikita na at dumadako na sa iyong puso at isipan ang kahalagahan po ng panalangin. At higit sa lahat, yung pong ipinagkaloob ng Panginoon na kapamahalaan or yung tinatawag na authority ay patuloy pong ma-exercise ng tao at makita ng tao kung sino siya sa harapan ng Diyos at anong uri ng kapamahalaan ang ipinagkaloob ng Diyos sa tao. At kung atin pong patuloy na iisipin ay si Jesucristo na tinatawag na the Son of Man, at siya po talaga ay the Son of God. Makita po natin na yung kanya pong binigyan din dito ay yung pagiging anak ng tao. At siya po bilang anak ng Diyos, ginamit niya yung address na anak ng tao for this kind of purpose. Para maunawaan po natin kung sino ba tayo sa harapan ng Diyos. So, dito ay pinapakita yung kapamahalaan na ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga tao, sa ating mga anak ng Diyos, o sa mga anak ng tao. At ito po ay necessary sapagkat si Jesus bilang anak ng tao at upang siya ay magkaroon ng kapamahalaan sa lupa. At ito'y makikita po natin yung katugunan o answer sa mga question. The answer is found in Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi doon ay ganito, sapagkat the Lord made man for a divine purpose. Meron layunin ang Diyos po sa atin. At ito ang sinasabi ng Biblia. Let us make man in our image and after our likeness. We will give him dominion over everything that moves upon the earth. Yung pong sinabi na we will give him dominion, ito po yung sinasabing the right to rule. Binigyan siya ng right to rule over everything that moves upon the earth. So dito ay pinapakita na ikaw at ako ay hindi pangkaraniwan. Ito ang orihinal na ipinagkaloob ng Diyos sa tao bago ang tao ay nagkasala. Ang buong kalupaan ay pinagkaloob sa pamamahala ng tao. At ito ay nasa kapamahalaan ng tao sapagkat tayo mga tao ay ginawa ng Diyos sa purpose na ito upang mamahala. Ang tao ay ginawa ng Diyos na pinaka ulo o pinaka humahawak ng otoridad dito sa kalupaan o sa daigdig na ito. So, we see, mga kapatid, kung gaano ikaw at ako ay hindi talaga pangkaraniwan na tao lamang. Sapagkat ang pamamahala at kapamahalaan ay naipagkaloob sa tao. Ito ang dahilan kung bakit ang ating Jesucristo, yung tinatawag na the Son of God, ay naging tao. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin,
ay niloob niya na siya ay maging tao, sapagkat yung naagaw, nawala na dominion sa tao, nais niya muling may ipanumbalik ito. At yung original na calling ng tao na pamahalaan ang sangkalupaan ay maganap sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga ito, kapatid. Habang ikaw ay nakikinig, alam ko na ikaw ay pinagpapala na ngayon habang pinapakinggan mo ang mga aral na ito ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, at nais ko pong bigyan din sa inyo ang awit, chapter 8, verse 4 and 6. Ano ang sabi roon? What is man that you would even think of him? You made man to have dominion over the works of your hand, and have put all things under his feet. So, ito po talaga, no? Ang kaloob ng Diyos sa tao. Kaya in order that yung kaloob ng Diyos sa tao ay muling may panumbalik ng Diyos, kailangan ng Diyos ay maging tao. At sa kanyang pagiging tao, siya'y tatawaging anak ng tao. Sapagkat nais niyang abutin ang tao at may panumbalik. Yung dominion na ito, yung kapamahalaang ito, o yung kapangyarihang ito, may panumbalik muli sa kamay ng tao. Kaya kailangan niyang maging tao para sa pamamagitan niya na naging tao ay makuha niya muli yung kapamahalang ito na nawala sa tao sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao. At kukunin niya ang kapangyarihan ito not by force, not by divine power, no, but by his total humility and dependence with God, his Father. At tayo'y bibigyan ng ideal work kung paano siya nagpasakop sa kanyang amang nasa langit. Siya bilang dala-dala niya yung ating pagkatao, because Jesus is the representative of humanity to God. So, ginawa niya upang ipakita sa tao kung anong kapangyarihan na mapapasa tao kung siya ay didepende sa Diyos. Kapatid, ikaw na nandiyan, tayong lahat na nakikinig ngayon, yes, tayo'y tao, but the Lord God has already bestowed to mankind this authority. Once again, through our Lord Jesus Christ, ipanumbalik niya ito muli sa iyong mga kamay sa pamamagitan ng pagkaunawa ng mga katotohanan ito. Sapagkat ang tao ay nilikha niya to exercise dominion. Brothers, habang pinapakinggan mo ito, pagkatapos nito, you need to exercise this dominion mula ngayong gabi. I-exercise mo na ang dominion na ito, yung kapamahalaang ito. Sapagkat tunay ng Panginoong Hesukristo natin, ito'y nabawi na, kinuha na niya sa kamay ng kaaway. Sa Bagong Tipan, mayroong isang idea, at ito ay makikita natin, mga kapatid, doon sa Hebrew chapter 2 verse 6, 8 hanggang 8.
Nais ng Panginoon na maging malinaw ito sa iyo. Ang sabi doon, what is man that you should think of him? You have crowned him with glory and honor and set him to rule over the works of your hands. You have put all things under his feet. He left nothing that is not put under him. Mga kapatid, malinaw po, no? Malinaw na malinaw ang salita ng Diyos. Ano ba ang tao na iyong alalahanin? Sapagkat siya pinutungan mo ng iyong kaluwalhatian at ng karangalan. At inilagay mo siya upang mamuno sa mga gawa ng iyong mga kamay. Nilagay mo ang lahat ng bagay sa kanyang mga paa. At wala siyang iniwan na hindi inilagay sa iyong pamamahala. Amen. Think about it. Ang lahat-lahat, sinabi ang lahat-lahat ay inilagay sa ating pamamahala. Pag sinabing lahat, wala siyang iniwan. Lahat-lahat ay ipinagkaloob sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. So napakapalad mo, kapatid, na maunawaan ito. Kaya nga, ang Biblia ay nagsabi, at mismo sa bibig ng Panginoon, na pagparoon niya sa Ama, anuman ang hingin natin sa Kanya, ay Kanyang gagawin. Idagdag pa, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, higit pa, rito, sa ginagawa ko, ang inyong gagawin, sapagkat siya ay babalik na sa Ama. Excuse me. At ito po ang mga katotohanan. Mga kapatid, may mababasa po tayo sa Biblia na ang sangnilikha, mga kapatid, ay naghihintay sa atin. Sa ating mga anak ng Diyos na mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. At tunay nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, for the creation waits in eager expectations for the children of God to be revealed. Ang sabi, ang sangnilikha ay naghihintay sa iyo. Ang lahat-lahat, pag sinabing sangnilikha, ang lahat ng mga bubuhay, tao, even including the nature, including everything na nabubuhay sa mundong ito, sila ay naghihintay sa atin. Yes, ang mga tao ay naghihintay doon sa kaluwalhatian ng Diyos na mahayag sa kanyang mga pinili. Naghihintay sila sa iyo, kapatid, ng kaluwalhatian ng Diyos na imamanifest mo, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay ibinigay sa iyo ni Kristo nung siya'y mamatay sa krus at siya'y bumangon muli sa mga patay. At higit sa lahat, hindi lamang yan, kundi nung siya'y bumangon sa mga patay, nagpakita siya at ipinahayag niya ang isang katotohanan. At ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, 18. Sabi niya, 18, 19, sabi niya, ang lahat ng kapamahalan ay binigay na sa akin. Kahit humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. So, anong kapamahalaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, kapatid? Kaya nga, ang creation ay naghihintay na sa atin. Pag sinabing creation, lahat ng tao, kahit sabihin mo na hawak pa siya ng dyablo, even sila ay naghihintay ng totoong kaluwalhatian, ng higit pa sa kaluwalhatian na nasa kanila. Walang iba kundi ang pagkagapos ng dyablo sa buhay nila, sapagkat higit ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat. Kaya nga,
Doon sa New Living Translation ay mabasa po natin ito. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who His children really are. Kung sino tayo. Amen? Kaya, pag-usayan mo, kapatid, na unawain ang mga katotohanan ito. Ang sabi muli, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. Ito yung nasa English Standard Version. So, kapatid, unawain mo, hindi ka pangkaraniwan tao talaga. Kailangan lahat po tayo lumago sa pagkaunawa ng salita niya. Upang sa gayon ay patuloy natin talagang pamahalaan ang daigdig na ito habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa. Tayo ang mamahala sa daigdig na ito. In fact, ang Diyos ay naghihintay rin na tayo po ang gagamitin ng Lord na mag-create ng another events of God's glory dito sa daigdig na ito. Naghihintay ang Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat na may pananampalataya at may pagkauhaw sa Kanya. Amen! Hallelujah! Kaya nga, dito po ay ipinapakita ng Kanyang mga salita ang mga puzzle sa ating isipan kung bakit kailangan na tayo ay maging mainit sa panalangin ng pagdulog sa Diyos na buhay. Amen and amen. Sapagkat nais ng Panginoon, yung dominion na yan ay maging crystal clear sa iyo. Maging klaro ito sa iyo, yung dominion na ito, yung kapangyarihan ito na tiyak na mapapasa iyo. Amen. So ito po ay lubos na kagalakan sa ating puso. Kailangan lamang yung tinatawag na we need to walk in the light of God. We need to have yung tinatawag na intimacy, very close to God. At kung mangyari ito, kapatid, napakapalad mo na maunawaan ang mga katotohanan ng Kanyang mga salita. Ito po ay sinabi ng Panginoon at ang Kanyang salita ay makatotohanan. Kung ano ang Kanyang ginawa kay Eva at Adan, yamang nga lang siya po ay nagpatianod sa Kanyang piling kay Eva. Actually, si Adan ay hindi actually nadaya ng lubos ni Satan. Ang nadaya ni Satan, ang na-deceive ni Satan ay si Eva dahil sa kakulangan niya ng closeness sa Diyos. Si Adan, hindi po siya nadaya, kaya lang na-overcome siya, na-overwhelm siya ng kanyang feeling, emotion, ng kanyang nadarama, yung kanyang affection sa kanyang asawa. Yun lamang ang kahinaan talaga ng isang lalaki. Na-overwhelm sila when it comes sa kanilang partner. Ngunit ang Diyos, pag siya'y nangako, hindi po ito matatwarted o mababaliwala. Ang sabi nga, God will not change His mind. Hindi nagbabago ang Diyos. Yan po yung makita natin. At ito'y sinasabi ng Romans chapter 11 verse 29. That the gifts and callings of God are without repentance. Hindi po nagbabago ang Diyos. At hindi po siya nagsisisi. Ano po yung word na repentance? This means God will not change His mind about giving man the dominion. Hindi siya nagsisi
na ipagkaloob ang kapamahalaan sa tao. Alam niyo po ba sa Greek word ng word o salitang repentance? Ito po ay makikita natin sa Greek word metanoia. Yan po, metanoia. Anong ibig pakahulugan po ng metanoia? It means to have a change of mind. So makita po natin, hindi nagbabago ng kaisipan ang Diyos. Kaya nga, ipanumbalik mo, kapatid. Kung anong inumpisan mo sa word na prayer, yung iyong relasyon sa Panginoon, mas lalo ka pang mag-alab. Wag na kapag dumating ka sa mga pagsubok sa buhay mo, ay huminto ka na rin sa panalangin. The more na ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok, the more naman na kumapit ka sa panalangin, the more naman na uminit ka sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sapagkat sa mamagitan nito, mga kapatid, tunay nga po na mapapamahalaan natin muli ang daigdig na ito. Amen? Sapagkat ito'y niloob na ng Diyos na ipagkaloob sa mga anak niya na may uhaw at gutom na mapaglingkuran, maparangalan ang Diyos. Kaya nga, hindi siya nagsisisi. You need to exercise the authority. Because yung authority na ito, it has already been taken to Satan. Amen? Nakuha na ng ating Panginoong Hesukristo ang baton, ang authority, ang scepter na ito sa kamay ni Satan nung siya po ay ipinako sa krus. Amen? At pinatay. At ang dugo niya ay bumuhos sa krus bilang pantubos sa atin. Dahil tayo ang nire-represent ng Panginoon. Nais ng Diyos na ang tao ay magbayad ng kanyang dugo. Ngunit nirepresent tayo ng ating Panginoon. Siya bilang tao na siyang representative natin, nagbayad ng dugo in behalf of me, in behalf of you. Amen. Kaya nga, bakit kailangan ito? Kasi hindi po tayo magkakaroon ng closeness sa Diyos without this. Para muling mapanumbalik yung ating sigla sa pananalangin, kailangan mo na yung imahe ng Diyos ay may panumbalik sa atin. Amen? Kung anong imahe na meron ang ating Panginoong Hesukristo ay maipasa din sa atin. Sapagkat sinasabi ng kasulatan doon sa Colossians chapter 2 na si Hesukristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. The image of the invisible God is Christ. Amen? Ito ang dahilan kung bakit ang sabi ng Biblia na ang Amang nasa langit ay nagagalak sa kanyang minamahal na anak. Sapagkat yung kanyang minamahal na anak na si Jesucristo ay kalarawan niya, kaimahe niya. Amen. Jesus Christ is the exact image of the invisible God. Colossians chapter 2. Amen. Nasa 15, I believe. Nasa 15 siya, verse 15. Amen. Na through the blood of Jesus Christ, ikaw at ako ay magiging katulad din, magiging imahe din, magiging kalarawan din ni Jesucristo, sapagkat yung ating mga kasalanan ay napawi sa magitan ng kanyang dugo. At dahil dito, napapanumbalik tayo ngayon muli na mag-init, na makipag-ugnayan sa Diyos. Dahil itong katawang ito na nilinis na ng Panginoon, ang puso ay nalinis na ng banal na dugo. Maging ang ating budhi, ang lahat-lahat sa atin ay nagiging malinis. Kaya ikaw at ako ay makakalapit na. Mapapanumbalik muli ang sigla ng ating pagmamahal sa ating Diyos.
Napakasarap po makipag-ugnayan sa Diyos kapag malinis ang puso. Matthew 5:8. Amen. Yan sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung bakit ikaw at ako ay nakakalapit na sa Panginoon. At ang presensya ng Diyos naman ay bumababa sa atin. Sapagkat sinasabi niya, "This is my Son in whom I am well pleased." Sapagkat ikaw at ako ay malinis sa Kanyang harapan. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya kailangan mo, kapatid, na magkaroon muli ng tinatawag na commitment. Ibig sabihin ng commitment, pangako mo. Magkaroon ka muli ng pangako mo sa Diyos na ikaw ay manunumbalik na makipag-ugnayan na may kagalakan dahil sa ginawa ng Panginoon sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Meaning, change of mind. Ang anak ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ay hindi rin nagbabago. Kung paano ang Diyos hindi nagbabago, ang anak ng tao, si Jesus Christ, ay hindi nagbabago ng kanyang pagmamahal sa iyo. Sapagkat ito'y very purpose ng Diyos sa tao. From the very beginning. At ito'y forever na mananatili kailanman at kailangan ng bawat isa sa atin na i-exercise na po ito. Ipamuhay mo na ito. Amen? Exercise the word prayer. Exercise the word intimacy. Exercise the word prayer. Mula ngayong gabi. Amen. Ikalawa, man lost dominion to Satan. Amen. Yung kanina po ay God gives man dominion. At ngayon po, man had lost dominion to Satan. Ayan. Alam po natin ito, nasa Genesis chapter 3 po ito, na si Satan ay dumating sa Garden of Eden through deceiving Eve. At siya'y nagkaroon ng access kay Adam. Hindi directly si Satan pumunta kay Adam, kundi ginamit niya ang kanyang mahal na asawa para magkaroon siya ng way, maka-access siya kay Adam. Sapagkat marahil alam ni Satan kung ano ang kahinaan ng lalaki. At yan po ang totoo. Ang kahinaan ng lalaki ay ang kanyang partner, ang kanyang asawa. Amen. Kaya kailangan po mga kalalakihan, lagi po kayong manghawak sa salita ng Diyos. Lagi po kayong manatili sa presensya ng Diyos. Manatili kayo sa salitang prayer upang magiging matatag ka. And I believe vice versa na rin po ito sa ating panahon, sapagkat nais ng Panginoon gamitin hindi lamang ang mga kalalakihan, kundi maging ang mga kababaihan ay i-demonstrate nila ang kaluwalhatian ng Diyos na ibinigay na ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Hallelujah. So, Adam was not deceived. In 1 Timothy chapter 2:14, Adam chose to eat of the forbidden fruit. Ang sabi nga, by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men. Death reigned. Alam niyo yung reign na sa Greek ay basileo. Ayan po. Ang ibig sabihin nito, to rule as king. Basileo. Kaya yung reign po ron ay to rule as king. Imagine,
nung ipasa ni Adam, no? Yung kanyang pagsalangsang, yung kanyang kahinaan, dahil ito'y nag-ugat na sa kanyang buhay, at sa pamamagitan ng kanyang buhay, nag-spread na ito sa kanyang offspring, sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak, at naipasa ito sa lahat ng tao. Ayun na po yung tinatawag na naghahari sa buhay natin, kasalanan. Amen? The sinful nature. Doon sa word na binanggit ko sa inyo kanina, yung Greek ng reign, Basileo, ng ibig pakahulugan po ng Basileo, to rule as a king. Take imagine, brothers and sisters, ang kasalanan ay naghahari bilang hari. Kapag ang tao ay hindi pa napapalaya, siya ay pinaghaharian ng dyablo, ng demonyo. Kaya kapag when it comes sa mga gawain na kahit imbitahan mo ang mga tao, hindi sila dadalo sapagkat sila ay hawak ng dyablo. Pinaghaharian sila ng kasalanan, ng dyablo. At ang nakakalungkot pa rito, yung dyablo ay meron access doon sa tinatawag na kamatayan. At siya ang may control, may hawak, naghahari ang demonyo, ang dyablo doon sa tinatawag na kamatayan. At hindi lamang ito, hawak din ni Satanas ang tao sa pagkatakot sa kamatayan. So hawak ng dyablo ang kamatayan sa puso ng tao. Kaya ang tao patay sa harapan ng Diyos. Dahil hinawakan sila, kinontrol sila ng dyablo. Amen. Praise God. Hallelujah. Sapagkat naiwala ito ng tao. Kinuha naman ni Satan. Nasa panggitan ng isang tao, apektado ang humanity. Nanghari ang dyablo. Ngunit, meron po tayong mababasa mga kapatid sa banal na kasulatan doon sa Hebrew chapter 2 verse 14. At ganito po ang nakasulat doon. At nice ko pong ipaunawa sa inyo. Yung verse na ito, maaari po nating i-paraphrase. Ganito po ang pagka-paraphrase nito. Jesus came to render useless and powerless the one through whom the dominion of death was channeled, the devil himself. So ito po yung paraphrase po ng word doon sa Hebrew chapter 2 verse 14. Si Jesucristo ay dumating upang isagawa, pawalan ng kapangyarihan. Siya na may hawak, o siya na nagiging hari, o siya na may hawak ng kamatayan, o nagiging hari ng kamatayan. Walang iba kundi si Satanas o ang dyablo. Kaya nga, nung isinuko ni Adan at ni Eva ang kanilang mga sarili, si Satanas na siyang dyablo ay nag-umpisa ng maghari sa kanila. Kaya nga, ang sabi ng Romans chapter 6 verse 16, nais ko pong basahin sa Tagalog itong word na ito. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ito po ang Tagalog po ng praise God. Romans chapter 6 verse 1. Ito po ang Tagalog niya. Kaunawain pa natin. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na
pinakaalipin upang tumalima at kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima. So ito po yung Tagalog nito. Medyo King James Version ata itong Tagalog nito. Sabi po ron, hindi ba ninyo nalalaman kung kanino nyo inihandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin nga nito. Amen? Kung saan kayo nagpapaalipin, tunay na alipin kayo. At ito'y tumutukoy din sa kasalanan na pumapatay. At kapag tayo'y inalipin ng kasalanan na nakamamatay, tayo nga po ay tunay na hawak ng umaalipin sa atin at tayo'y nagiging aliping lubos ng diablo. Amen. Praise God. So, yung pong right to rule ni Adam and Eve has already been taken. Yung kanilang kapamahalaan na ipinagkaloob sa kanila ay kinuha ni Satan. Kaya nga, si Satan ay tunay na naghahari sa kamatayan. Adam had everlasting life as long as he obeyed God. Merong buhay na walang hanggan si Adam kapag tumalima siya and listen to God. Amen. Praise God. Kaya nga, nung magkasala ang tao, pinalayas po sila doon sa tinatawag na Garden of Eden. Bakit po sila dapat palayasin? Kasi naghahari na ang kasalanan sa kanila. At naroon po yung tinatawag na bunga. Isang bunga na kung saan ay ang tao kapag natikman ang bungang ito, tiyak hindi na po sila mamamatay. Magiging immortal na po sila. Kaya ginawa ng Diyos upang hindi makain ito nila, pinaalis sila ng Diyos doon sa Garden of Eden at pinalagyan ng bantay ng naglalagablab na apoy na espada ng mga cherubim. Amen. Kaya nga, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ganito po ang plano ng Diyos na ang tao someday, somehow, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito'y may katiyakan na ikaw at ako ay mabubuhay doon sa walang hanggan, wala ng pagkatapos. Dahil si Kristo na anak ng Diyos, na siyang tinatawag na may akda ng buhay, na siya rin ang tinatawag na eternal life. Siya ang buhay na walang hanggan. Na kapag ang buhay na walang hanggan na yan ay pumasok sa iyo, sa puso natin, sa buhay natin, doon po ay naipanumbalik ng kapatid yung pangako ng Diyos. Yung pong Diyos na nangako na tayo ay kanyang sasagutin at muling bibigyan ng isang buhay na kasiya-siya at higit sa lahat ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Hallelujah. So, makita po natin yung kapamahalan na talagang pinagkaloob kay Satan. Tempting Jesus proved Satan's dominion. Kaya may dominion talaga si Satan eh. May kapamahalan talaga si Satan. May power. Kaya nga, kayo, yung pong mga tao na makikipag-alit kay Satan, I'm sorry to tell you, wala kang kapangyarihan, kapatid, na makipag-alit, makipaggalit kay Satanas. Amen. Because Satan has dominion
over those people who has no power. Kailangan ang tao ay muling may panumbalik ang dominion na ito, ang kapangyarihan ito. Amen. Kailangan maunawaan mo na through Jesus Christ, by receiving Jesus Christ as your personal Savior, through Jesus Christ, who will came into your life, because Jesus Christ is your power. Jesus Christ is your protection. Kaya ang isang tao na pakikipag-away kay Satan, hindi siya magwawagi. Naalala ko isang kapatiran noon, tandang-tanda ko. Sabi niya, lalabanan kita, Satanas, sabi niya. And he forgot, no? Nakalimutan niya sa kanyang sarili na ang tao ay nagkakaroon ng kapamahalaan kay Satanas maliban na siya ay lubusan na kay Kristo. Ibig sabihin nito, pinagharing lubos si Kristo. That's why I'm encouraging each and every one of us na narito ngayon. Ibalik mo yung dati mong apoy sa pananalangin. Sapagkat kung hindi mo ito ibabalik, mga kapatid, Satan will have access again para hatakin ka pabalik at kunin muli ang dominion na nasa iyo na because of Christ. Amen. Maging matatag ka, kapatid, kapag naunawaan mo ito. Napakapalad mo. Amen. Sapagkat tunay ng katagumpayan sa buhay ay matatang mo. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Satan, sabi niya kay Jesus, proving na si Satan ay mayroong dominion, sabi niya, sabi ng Biblia, again, the devil took him up into an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said unto him, all these things will I give you if you will fall down and worship me. Nasa Matthew chapter 4 verse 8 yan hanggang 9. So makita natin, mga kapatid, yung kapamahalaan ni Satan na inagaw sa tao, inagaw sa atin. Amen. Hallelujah. At si Jesus ay hindi po siya nagpatukso. Amen. Hindi po siya nagpatukso dahil alam niya na kapag nagpatukso siya kay devil ay hindi na magaganap yung pagtubos sa atin. Wala na pong matutubos sa atin. Lahat po tayo will go to hell. Amen. Mapapahamak po tayo. Ngunit dahil si Jesus is an obedient Son of Man. Amen. Sapagkat, sabi ko sa inyo kanina, siya ang representative natin. Jesus totally rely upon the higher and greater authority of God's Word. Amen. Nag-rely ang ating Panginoong Jesucristo doon sa kapangyarihan ng otoridad ng salita ng Diyos at sa Amang nasa langit. Amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. And that's why through this, we overcome the temptation of the devil. Hindi po siya nag-yielded doon sa kapamahalan ng diablo, sa tukso. Amen. At ito po ang sources ng bawat isa sa atin, to which available po ito na nasa iyo na. Ang pinaka-sources nito ay walang iba kundi ang iyong mainit na pakikipag-ugnayan sa panalangin muli sa Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ikatlo, Jesus brought back man's dominion. Ibinalik na ni Jesus. Amen? Kung ang tao man ay bumagsak sa kanyang pagkakahulog sa tukso ng diablo. Amen. Si Jesus naman ay dumating at ito'y binawi niya sa kamay ni Satan ang dominion na inagaw niya sa sangkatauhan. Binili niya muli. Jesus, redeem us. Jesus, truly buy back that dominion
At ito'y muling ibinalik sa kamay ng mga anak ng tao. Amen. Ibinalik niya ito muli sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Through the Son of Man, Jesus Christ. Sabi nga, Hebrews chapter 2, 14 hanggang 16 confirms this. He came not only as the Son of God, but also as the Son of Man. Amen? Siya dumating hindi lamang bilang anak ng Diyos, kundi dumating siya bilang anak ng tao. Ibig sabihin nito, tayo mga tao, since nakita po natin si Yesu Cristo ay talagang 100% na tao because He set aside His deity, yung kanyang pagiging Diyos, at siya ay nag-umpisang manalangin sa Ama, at siya ay pinakinggan ng Ama, at nagkaroon siya ng pakikipag-ugnayang napakalapit sa Ama. Jesus is telling us, purihin ng Panginoon, anumang ginagawa niya ay pwede rin po natin gawin sa Diyos. Amen. Yung intimacy, yung pagiging malapit sa Diyos, ginawa ng Panginoon dito alang-alang sa iyo, sa akin, sa ating lahat, upang muli sa pamamagitan nito maagaw niya yung otoridad at maipasa sa atin, maibalik sa atin na anak ng mga tao. Amen. Praise God. Hallelujah. At higit sa lahat, yung kanya pong ginawa, mga kapatid, bilang anak ng tao. Siya po ay anak ng Diyos. Amen. Ngunit siya rin po ay tinatawag na anak ng tao. Kailangan po siya maging tao para magkaroon po siya ng dugo na kanyang ibububo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So siya po ay naging anak ng tao for the sake of each and every one of us. Hindi niya po pinilit, no, yung kanyang pagiging Diyos na manatili sa kanya, kundi set aside niya po ito, sapagkat kung dadali niya po yung kanyang deity bilang Son of God, hindi po siya mamamatay. Amen. Dahil ang Son of God ay merong nakapaloob sa buhay niya bilang isang katangian ng Amang nasa langit, isang Almighty God, ang makapangyarihang Diyos. So hindi po siya mamamatay sa krus, but since He loves us, He needs to die at the cross to become a sin offering for the sinners. So He became the Son of Man. Hindi kayang i-violate ng Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Diyos na buhay. Amen? Kailangan niyang magpasakop sa inutos ng Diyos sa buhay niya. Praise God. Kaya nga, ang Diyos ay bound by His own predetermined purpose. He will not violate His own will and exercise authority in the realm given to another. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, the Father has given the Son authority to execute also the judgment, to execute judgment, because He is the Son of God. John chapter 5 verse 27. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, Jesus had to die, kailangan, sapagkat yung kanyang dugo ay napakahalaga. So, purihin ng Panginoon sa ating pong pinag-aralan. Ngayon, alam na po natin ang kalooban ng Panginoon sa inyong mga buhay. Sa next Friday, tutuloy ko po yung pag-aaral na yan upang hindi po tayo magkaroon pa ng mas maraming kaalaman sa salita niya. At tunay nga po na yung po inyong natanggap ngayon sa pag-aaral natin ngayon, mag-alab po tayo ng lubos sa pakikipag-ugnayan sa panalangin sa Diyos. Imagine kung ang Diyos ay nasa iyo, is there anything impossible sa iyo? No.
all things are possible with you. Amen? Think of it. Nung ang ating Panginoong Jesucristo bilang anak ng tao, hindi siya nagulumihanan. Kahit nung siya ay nasa bangka, nung nagkaroon ng malakas na unos o bagyo, hindi po siya nagulumihanan. Na kahit umuuga-uga yung bangkang kanyang kinalalagyan at siya'y natutulog, hindi man lamang siya nabahala. Bagkos yung kanyang mga alagad ang nabahala, kaya ginising po siya. Amen? Think about that. Think about yung provision, tulad halimbawa mga pagkain natin, everything. Alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Kung ang mga ibon nga, sabi ng Biblia, doon sa Matthew, na pinapakain ng Diyos. Hindi man sila nagtatrabaho, gumagapas o ano pa man, no? Wala silang ginagawa. Ngunit hindi sila nakalimutan ng Amang nasa langit. Alam ng Diyos ang pangangailangan nila. That's why the provision is always there. Amen. Hallelujah. Alam niyo, yun ang nais ipaunawa ng Panginoon sa inyo ngayon, sa bawat isa sa atin. Ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang. Alam nyo ba na sa pamamagitan ng panalangin, ang Diyos na napakalayo doon na sa third heaven ay sa iyo. Think about that. Hindi na malayo ang Diyos. Hindi lamang nasa third heaven, kundi nasa lahat ng dako, nasa iyong buhay. At kung siya ay nasa iyong buhay, anong pangangailangan na hindi niya kayang ibigay? Think about that. Kapag ikaw ay napakalapit sa Kanya, amen, pipikit ka pa lamang, puri ng Diyos, na riyan na ang katugunan. Kapag ikaw'y walang makain, hindi Kanya pababayaan, sapagkat ang Diyos, ginawa na niyang templo ang iyong buhay. Napakalapit niya, hindi siya malayo, napakalapit niya. Ang gagawin mo, manampalataya ka, magtiwala ka. Amen? At sa oras na ito, I believe, salamat sa mga nag-view, salamat sa mga kapatiran na naririto ngayon. Hayaan, magpatuloy po kayo. I-share nyo po itong aral na ito, sapagkat itong aral na ito, maraming mga tao ang mabibless, marami pang mga tao ang lalaya kay Satanas at manunumbalik sa ating Panginoong Jesus. I-share nyo. Huwag kayo magsawa. Mula ngayong gabi, i-share ninyo sapagkat ang tunay na katagumpayan ay ang mayroong malapit na ugnayan sa Diyos sa panalangin. Amen? Ugaliin ninyo na paggising ninyong umaga, sumasamba na kayo. Wino-worship na ninyo. Minamahal na ninyo ang Panginoon. At kung saan ka man pupunta, sasama siya sa iyo sapagkat nariyan siya sa buhay mo. Amen? Tayo po'y manalangin. Everybody, close your eyes. Father God, maraming salamat sa kapayagan ng iyong salita. Natuto po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng panalangin. Mas higit po kami, Panginoon, Lord, na magkaroon ng ugnayan, lalong-lalo na kapag mayroong mga dumarating na mga pagsubok sa aming buhay, mas lalo pa kami maging mainit sa iyo. Lord God, hayaan po, Panginoon, wasakin mo ang pagkontrol ng dyablo sa katawang lupa ng bawat isa ng mga anak mo. Yung pagkontrol ng dyablo upang hindi sila manalangin sa pangalan ni Jesus. Winawasak ko ang kontrol ng dyablo sa kanilang mga buhay at nire-release ko ang kalayaan at kapangyarihan sa buhay nila na makipagniig naman at mahalin ang Diyos at patuloy, Panginoon, paglingkuran nila ng lubos-lubos ang makapangyarihang Amang nasa langit. Pagpalain mo lahat na nakatune in, Panginoon o Diyos. Let your anointing be upon them, Lord, sapagkat yung anointing mo ay makatotohanan ito, Ama. Kaya maraming salamat, Ama. Sa gabi nito, may naganap, may nangyari, dahil ang Diyos na buhay
ay naghahari sa aming puso. Salamat po Ama na marami. To God all be the glory in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na silip sa live streaming na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat. Sino ba yung mga kapatid natin? Si Patricia, yun. Salamat, Patricia. O si Ronald, taga Pangasinan. Salamat. Brother, si Pastor Ronnie, salamat. At sa lahat ng mga kapatiran, salamat. Salamat sa inyo. I-share ninyo ito. Buong kawan ng Armor of God, share ninyo ito. At sa lahat ng mga friends ng inyong lingkod, i-share nyo ito. Maraming salamat sa inyong mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. To God all be the glory in the mighty name of Jesus. Amen and amen.